si Vice President Sara Duterte ay magpakita na, no? Para lang mas malinawan na to. And if not, talagang yung pinupush na impeachment sa kanya ay maaaring matuloy yun if ever. O ayan, dahil sa hindi pag-attend pa rin ni Vice President Sara Duterte, na contempt na itong si Attorney Zuleika Lopez. At nasabihan patuloy ang OBP sisiga-siga dahil doon sa letter na pinadala nila, na pirmado niya, at naging cause kung bakit din siya na-contempt dahil nga nag-i-interfere, yun ang sabi nila, doon sa investigation na ginagawa in aid of legislation. Okay? But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, please leave it on our comment section, and share your thought also, your opinion, and if you think may mali dun sa aking mga nasabi, please correct me. And I'm open for any correction or suggestion. So, issue lang po tayo, walang personalan. Lahat ng aking mga tinatalakay at binibigyang opinion dito sa aking mga content ay pawang aking mga pagkakaintindi lamang. So, if you think there's something wrong or may kulang or may kailangang baguhin or sabihin, so leave it on our comment section. Alright, so ito nga, dahil sa naging ongoing na hearing about dito sa confidential fund, at lumabas din itong si Attorney Zuleika Lopez na isa sa kumbaga key person. Actually, isa talaga siya sa key person dahil may alam siya kahit na sinasabi niya wala siyang alam, pero pangitang-pangita naman, at the whole throughout ng hearing na yon na lasted for more than 10 hours ata, nakita naman na very specific siya at meron siyang iniiwasang sagutin pa rin. Alright? So, bakit ba siya na-contempt? Okay? Ano ba yung mga reason? And isa sa medyo napagdebatihan nila na nagkaroon ng specific words itong isang kongresista na nagtatanong sa kanya, yung doon sa should not. Okay, so let me show you para mas magkaintindihan tayo. Kasi ito yung letter na kung saan papakita ko muna sa inyo yung buong itsura. So ito yung pinagdebatihan dahil sa letter na to. Okay? Dahil sa letter na yan, na-contempt itong si Attorney Lopez. Actually, hindi lang dahil sa letter na yan. This is one of those na kinonsider. And the whole investigation and aid of legislation na yan, talagang nakakitaan itong si Attorney Lopez na may mga iniiwasan siyang sagutin. No? So, ang isa sa naging basihan, kaya medyo nag-init itong si congresswoman, is because of the word na nakalagay dito. Okay, palalakihin ko lang po Ayan. Medyo kailangan yung malinaw yung mata. We are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reason. So, ito yung mga naging reason. Okay? Sinasabing nag-i-interfere. Okay? Or na violation. May violation ito dahil hindi naman daw ito in aid of legislation. Parang gano'n. Yan yung mga explanation dito ni Attorney Zuleika. Okay? At ito pa nga yung sinabi niya na reason. And nakalagay din dito na in view of the foregoing, we respectfully urge the Honorable Commission to uphold the paramount confidentiality of the information being sought by the subpoena. So, nang dahil sa letter na yan,
na contempt itong si Attorney Lopez because sinasabi nga nila nag-interfere siya sa investigation because of that letter. And ito pa yung paliwanag nitong si Congresswoman na kung bakit niya na nakalagay dyan kanina dyan sa aking text letter na siga-siga ba ang OBP na nag-uutos. So let's hear yung portion na yan. Of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yun. Ano po ba ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na magsumunod doon sa subpoena doon sa STECO? If Your Honor, Mr. Chair. Continue, attorneys. Yes, if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read it the entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And yes, and may I also add, yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, na utusan ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor. Well, in fairness naman dito kay it's a matter of how you understand the whole story and don't take a certain words, di ba, para i-conclude yung kabuuan ng kwento. Diba? So, sanabi niya naman ni Congresswoman Castro na para sa kanya, but if you're going to judge a certain like that, di ba, yung mga ganyang memos, documents, or reports, di ba, you should understand the entirety noong buong content ng isang bagay, di ba? So masyado siya sigurong naapektuhan doon sa should not. Kasi naman may iba naman pwedeng words na gamitin. Bakit yun yung ginamit ni Attorney Lopez? So joke lang naman yun, no? Yung biro-biro lang yun na doon dahil sa should not kaya siya na contempt. But the entirety talaga, yung kabuuan ng hearing na yan is talaga medyo dumidistansya itong si Attorney Lopez sa mga sagot niya. And actually, because of that letter, okay, it's not because of the should not. Kasi medyo nagiging kwentuhan ngayon yung English comprehension natin. Pala dapat sa mga ganitong bagay malawak. No, pero sa akin hindi ako ganun kagaling sa English, but syempre, di ba, if you're going to judge this kind of report or letter or memo, it should be the entirety or yung kabuuang reason. And hindi naman siguro para maging siga-siga yung OBP, di ba? Of course, the respect is still there. Lalo't sila yung humihingi ng pabor, di ba? Parang humihingi sila ng pabor sa COA, di ba? Para sa ganyang bagay. So it's not because of the should not, di ba? Para sa akin para sa akin lang to, hindi yung commanding, hindi yung pagiging siga-siga. Dahil ikaw yung nagre-request, ikaw yung humihingi ng favor, dapat ikaw yung magpakumbaba. It so happen lang, di ba, the word na ginamit may be very offending para kay Congresswoman Castro, but the entirety of the content should be doon nag-judge, di ba? And for me, yung sinasabi nga nilang rules, okay, kaya siya na-contempt, and explain naman dyan na mayroong different reason para ma-contempt, and ito para sa kanila dahil medyo mabigat nga yun, parang insulto sa kanila yun para sabihin ng isang agency or ng OBP ng Office of the Vice President na dapat hindi binibigay sa kanila dahil nga doon sa reason na
hindi naman in aid of legislation yung ginagawa nila, eh. 'Di ba? Kaya nga maraming nagsasabi na ang Quadcom hearing na to is hindi in aid of legislation bagkus prosecution na. Ganon yung mga nagiging bukang bibig ng iba. 'Di ba? Kaya siguro may mga ganong nailagay sa letter na 'yan itong si Attorney Lopez na may consent naman May consent naman ito ni BP Sara. At inamin niya na rin diyan sa hearing na 'yan na ang paglabas ng letter na to ay alam ni Vice President Sara. Alright, so ito po yung reason. It's not because of the should not. Okay, hindi po yun yung dahilan. And maaring na-insulto sila, di ba? Na-insulto sila at the same time, yun, nagiging hindrance. Sinasaklawan nila yung karapatan ng tao na malaman kung ano man ang meron dito sa confidential na fund na to by writing a letter dyan sa COA. Di ba? So, yun yung buong reason. Yun yung rason. Hindi dahil sa should not. Okay? So, kung ano pa yung kauwian nito dahil sa Lunes, may hearing pa rin uli. Continuation pa rin. And since naka-contempt siya, doon siya matutulog ata until Monday. Doon siya magpapahinga para hindi na siya mapalayo pa dyan sa House of Representative pagdating ng Monday dahil mahiring pang kasunod. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to. So, I hope si Vice President Sara Duterte ay magpakita na, no? Para lang mas malinawan na to. And if not, talagang yung pinupush na impeachment sa kanya ay maaaring matuloy yun if ever. Okay, so let's see kung ano yung magiging kahihinatnan nito. If kung last na sa Monday yung hearing, magkakaroon na ng resolution to or magkakaroon na ng conclusion. So, maraming nagsasabi na impeachable itong confidential fund na to because of the mga transaction na hindi maipaliwan. So, issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.